Magandang araw mga boss, no? Ngayong araw ay ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng isang simpleng DIY aerator gamit lamang isang plastic na lobo na kung saan ay kinakailangan ng ating mga aquarium kung sakaling walang kuryente, no? Hindi lang naman pang aquarium siya, pwede rin natin siya magamit. Halimbawa, kinakailangan ng air na nagpa-transport tayo ng ating mga alagang crayfish o isda, pwede natin siya magamit kasi sa ganitong paraan DIY na aerator ay kayang tumagal kapag supply ng hangin ng hanggang 3 oras. Tara, sama-sama nating matutunan ang paggawa ng DIY aerator na ngayon pa lang natin mai-share sa ating mga kasamahang nag-aalaga ng mga crayfish na nakalagay sa mga aquarium. Let's go! Welcome to my channel, Idea Mo TV. So ngayon, ito yung lobo na i-prepare natin, yung plastic balloon na yan, filter, then airstone, din gagamit tayo nito. Ito yung pito ng sirang interior ng gulong. So tatanggalin natin yan mamaya. Then yan, may isang hose at yung gunting siyempre. Ngayon puputol tayo ng isang maliit na ito para ikabit natin mamaya sa valve. Ilalagay natin ito ng valve. Then i-connect natin sa ating splitter. Tapos ito, 1 metro ito hahatiin ko lang sa dalawa para maging dalawa yung supplier ng hangin na maya. Okay, ito yung valve. So bubutasan din natin to ng maliit dito sa may dulo para dito natin ilagay yung valve mamaya. Yan dyan, maliit lang. Gugupitin natin to. Yan, okay, maliit lang. Yan, dyan natin mamaya ilalagay ang valve. So gagamitan lang natin to ng tali na yung guma lang rin. Itatalian lang natin siya, no? Okay, pasok natin siya yung sakto lang pumasok. Yan, okay. Ang hirap, madulas. So itatali ko siya ngayon dito. Tatali natin. Kung nakita niyang hawak-hawak ko na yan, yan yung valve na nabibili natin sa tindahan, mga pit shop na tag 7 lang. Nagpihit yan siya. Pwede natin kontrolin ang hangin dito. Kaya itong nilagay ko para dito pa lang ma-adjust natin yung hangin na lumalabas dito, no? Pipihit lang na natin, tapusin lang natin na medyo mahaba-haba. Okay, mura lang ito mga boss. Balon lang, napakasimple. So pag sumingaw siya, pwede natin siyang palitan ng ibang balon uli sakaling masira. Okay, yan. Okay, next, malaking balon ito. So ito naman yung nanggaling sa interior, yung parang pinaka-inlet ng interior ng yung pito pala, madaling salita, pito ng interior. Siya naman yung ilalagay natin dyan sa may pinaka ginagawang ihipan sa plastic balon. Tatanggalin lang natin yung matalim para hindi mo utas. Okay, dito naman natin siya ilalagay at tatalian ng guma rin kasi hindi naman natin siya pwedeng igamitan ng stick glue kasi pag nilagyan ng hangin na uunat. So itatali lang rin natin siya. Okay, madulas.
Sa ganitong paraan boss, kayang tumagal ng 3 oras ang ating aerator na kung sakaling mag brown out, may another source pa rin tayo ng hangin na hindi magkakaroon ng pagkamatay ng ating mga alagang crayfish. So ganyan yan, okay na. So kulang na lang dyan hangin, so bubombahan natin yan mamaya. Okay, so ngayon ikakabit natin yung kapirasong hose dito sa may valve. Yan, yan sa valve. Okay, maikli lang yan, mga 3 inches. Tapos ito naman yung splitter, ilalagay natin dito para mamalagyan natin siya kabilaan ng hose din, na kung sakali pwede nating ilagay sa dulo-dulo ng ating aquarium or yung mga improvised na aquarium natin para sa ating mga alagang crayfish. Pwede nating ilagay sa dulo-dulo, no? Yan. Pero iisa lang yung kanilang controller doon sa may valve. Hindi matigas dito nasikip. Pero may advantage naman itong masikip siya kasi hindi siya basta-basta sisingaw. Okay, ang kitid ng hirap ipasok tigas. Oo. Okay, malapit na, konti na lang. Okay na. Okay, pwede na. Kunti pa. Okay, yan mga boss. So naipasok na natin. Ngayon yung dulo niya, kita nyo yan, yung dulo niya lagyan natin ng air stone. Ito yung air stone na binili natin, 7 pesos isa. So yung 1 metro hinati ko lang yan, isalpak natin dito. So dito yung para maging mabasag yung hangin, yan dapat na dapat. Ito naman yung sa kabila yan, lagyan rin natin dito. Oops, yan. Okay, yan. So sana mga boss nakatulong itong ideya ko, no? Para sa ating mga nangailangan ng DIY aerator kung sakaling mag brown out, wala tayong kuryente, walang mai-provide na power para mag-produce ng air para sa ating aquarium. So yan, okay, bubumbahan natin, lalagyan natin ng hangin to, ipapasok natin dito sa pito. Okay, testing natin mga boss kung ayan. Okay, yan na yung sinasabi ko. Ito yung valve, pipihit ko yan para magkaroon ng hangin doon. Okay, yan, kung nakita niya boss, diba ang lakas, dalawa, yan. So doon sa may valve na yon, doon natin makokontrol kung anong lakas yung ibubuga niyang hangin. So yan, napakalakas na yan, pwede pa natin yung pahinaan, no? Kung sakaling maubos yung laman ng balon, pwede natin uling bombahan. So ito, in-adjust natin konti, i-adjust ko ng konti, yan, yan, diba? Kaya na siyang adjustin, na-adjust niya ng konti. Ngayon ipakita ko naman yung single na ginawa ko. Yan, single hose lang yan. Lagyan ko ng hangin para maipakita ko sa inyo ang pagkakaiba nila. Sa single hose, siyempre matagal maubos siya. Nasubukan ko siya, umabot siya ng 3 oras, pero sadyang mahina lang talaga yung hangin na ibinigay ko. Same lang, so nagkaiba lang sila doon sa hose, kasi dalawa yung kabila, ito isa lang. Yan, tingnan nyo, napakalakas.
Ganun din, pareho lang, may valve siya para makontrol natin. Yan, pag i-control natin doon, makikita natin yan, humina na siya. Pag ganyan, tumatagal na ho siya ng 1 oras or 2 oras. Mga boss, kasing laki pala ito siya ng pag binumbahan na yung balon, halos kasing laki siya ng bola na pang basketball. Ganon siya kalaki or mas malaki pa siya ng konti. So tumatagal na siya ng halos oras din. Depende sa adjustment na ibinigay natin. Napakadali lang, kung sakaling maubos, dagdagan uli natin. Yan, kita niyo yung 3, napakalakas. Kung yung pagsabay-sabayin mo sa iyong aquarium, okay na siya. Okay, adjust lang yan. Kita niyo, lakas. Yan, mahina na. Yan yung adjustment niya, napakahina. So nakikita nyo. Yan, pag ganyan lang ang adjustment niya, napakatagal maubos. Kung maliit lang ang aquarium natin, ay okay na yan. Goods na siya para makasupport ng air, makasurvive. Yan, kung sakaling brown out, yan katamtaman lang pag maliit lang ang aquarium. Kung sakaling brown out, pwede natin na magawa na ganyan ang gagawin. So napakadali lang mga boss, simple lang. Hindi natin kailangan na ang dami pang gagawin. Yan, napakalakas. Pwede siyang mag-supply ng hangin. Yan, pag pinatay mo yan, stop din siya. Okay, simple lang. Yan, mura lang, murang halaga lang, kaya natin mag-provide ng DIY na aerator, no? So hanggang dito na lang ang aking video. Sana ay nakatulong sa ating mga mag-aalaga ng crayfish at isda, na kung sakaling mawa ng hangin or aerator ang ating mga alaga, ay may provide tayo na alternative para sa kanila. Kung sakaling nakatulong ang video ko na ito, mga boss, huwag kalimutang i-like and subscribe ang channel na ito, at abangan ang mga susunod pang video na aking gagawin para sa ating lahat. Maraming salamat.